Okay, ayan. So good morning, everyone. And this will be our first topic with our finals, which is about the letter of retraction of Dr. Jose Rizal. So bakit nga ba natin kailangan itong itackle? Di ba? Kasi nga, itong si Dr. Jose Rizal, alam naman natin na sobrang napakalaki ng kanyang ambag pagdating sa ating kasarinlan and even sa ating history, di ba? Mostly of our heroes na lumaban sa mga Espanyol ay na-inspired dito kayo sa Rizal. And meron ngang sabi-sabi na siya daw ang kinikilala natin as our national hero. Pero tandaan po ninyo, wala po tayong naka-imbit sa ating constitution or walang papel na nagsasabi na meron tayong national hero. Okay? Okay. So let's start with the letter of retraction of Dr. Jose Rizal. Okay? So bakit nga ba kailangan natin pag-aralan yung retraction niya? Okay? Kasi if ever man na nag-retract talaga itong si Dr. Jose Rizal, ay malaking effect pagdating sa mga Filipino ito. Kasi yung iba, sabi nila na if ever man na totoo yung kanyang retraction, malamang sa malamang naduwag pala itong si Dr. Jose Rizal. So ibig sabihin nun ay wala ding kwenta lahat ng pinagsasabi niya, lahat ng pinaglaban niya. Sabi naman ng iba, wala namang effect yan, di ba? Kasi kung naduwag ka, tinanggap mo ang iyong kamatayan, and before ka mamatay, of course, tinanggap mo ang faith mo or even your, kumbaga, paniniwala sa religion, ay wala na masama, di ba? Okay, so umpisa na natin. Ano nga ba yung retraction muna? Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabi nating retraction? So the term retraction means that the formal act of taking back, withdrawing, or disavowing a statement, belief, or commitment previously made or held. It often implies that the person publicly acknowledges they no longer stand by their earlier position. So, ibig sabihin lang mamang po ng retraction, ay ibig sabihin, binabawi mo na lahat ng mga isinulat or sinabi mo patungkol sa isang tao or sa isang bagay. Okay? General definition, retraction only means that the action of withdrawing, sabi nga, binabawi mo na yung statement mo, yung accusation mo, or belief that there is no longer considered accurate, valid, or acceptable. So in the case of Rizal, of course, lahat daw ng mga sinabi niya patungkol sa Catholic Church or even sa mga praile ay kanya nang binabawi. So in context of Rizal, in Rizal's case, the retraction refers to his alleged renouncement of his criticisms against the Catholic Church and his affiliation with Masonry. Diba nga, isa daw siya sa mga naging founder ng Masonry. So ano nga bang ibig sabihin ng Masonry? Ito yung mga lumalaban sa mga Espanyol noon. Okay? So as stated in a document reportedly signed by him before his execution. So yung kanyang retraction kasi, letter yon na kumbaga nakasaad doon na binabawi ko na lahat ng mga sinabi ko kontra sa Catholic Church. Pero tandaan po natin na yung Catholic Church noon at ngayon ay magkaiba. Kasi 'di ba alam naman natin kung ano yung mga kalukuhan na ginagawa ng mga praile during his time. So it is often viewed as an act of repentance or reconciliation with the Catholic faith. So bakit nga ba i-reconciliate niya yung kanyang Catholic faith? Hindi naman siya nawala sa kanyang kumbaga paniniwala, di ba? Kasi kung babalikan natin yung buhay nitong si Dr. Jose Rizal, bata pa lamang siya, marunong na siyang mag-rosary.
Di ba? Nagdadasal siya sa bahay nila. And even, lagi siyang umaattend ng mass. So bakit nga ba sinasabi nila na reconciliation daw to? Siyempre, masyado niyang kumbaga binangga yung Catholic Church noon. Kasi 'di ba, niladlad niya lahat ng kabulastugan at kumbaga kalokohan ng Catholic Church during his time. Going next. So what was the retraction about? So the letter dated December 29, 1896. So matatandaan po natin na itong si Rizal ay na-execute kailan? December 30, 1896. Okay, kaya tatandaan ninyo ang December 30, 1896 or lahat ng December 30 na kumbaga nagiging holiday natin, di ba? Ay commemoration sa kanyang death. Hindi yon birthday ni Dr. Jose Rizal. Kasi may mga nakikita ko nagpo-post sa Facebook, Happy birthday, Dr. Jose Rizal, sabi nila. Hindi nila alam yun pala yung kanyang death. Okay? So sabi, yung kanyang retraction paper ay kanyang ginawa a day before siya i-execute. So was said to have been signed by the national hero himself. So Rizal retracted because the church would not allow his marriage to Josephine Bracken unless he retracted his Masonic affiliation. So yun na nga, kaya daw siya nag-retract. Isa sa mga naging dahilan niya ay syempre hindi daw siya papayagan na ikasal sa kanyang huling pag-ibig na itong si Josephine Bracken. Okay? So next thing, ito naman, yung kanyang evidence dun sa kanyang retraction. Matatandaan ninyo, di ba? Sabi na December 29 siya nag-retract or gumawa ng kanyang retraction paper, 1896. Pero 1935 na nakita yung kanyang retraction paper. So, syempre doon pa lang, alam nyo na, ma-analyze nyo na. Bakit nga ba matagal pa bago lumabas yung kanyang retraction paper? Di ba? Kung talagang gusto nang i-tarnish or kumbaga bawasan ng kredibilidad itong si Dr. Jose Rizal. 'Di ba? Pagkamatay niya pa lang sana nilabas na yung kanyang retraction paper na oops, yung bida-bida ninyong hero, 'di ba? Mga Filipino ay naduwag pala and then bumalik sa amin before siya mamatay, 'di ba? So sino nga bang nakadiskubre nung kanyang retraction document? So it was discovered in 1935 by Father Manuel Garcia. Okay? The Archdiocesan Archivist. So Garcia found the document in a bundle of papers titled Masoneria while sorting through documents to transfer to a fireproof vault. So habang nag-ayos daw itong si Father Garcia, accidentally nakita niya daw yung retraction paper ni Dr. Jose Rizal noong 1935. So the content of Rizal's retraction letter has been a subject of debate among Catholics and academicians since its discovery. Of course, syempre, madaming debate na nangyari dyan. Kaya nga natin tinatakal, di ba? Ano nga ba yung magiging side naman natin dito? Okay? So ito yung kanyang retraction paper which is yung original. So tandaan ninyo, yung original retraction paper ni Dr. Jose Rizal was written in Spanish. Okay? So merong mga lumalabas na English pero that is translation na lang. Okay? So this is the translation. So sabi daw ni Dr. Jose Rizal sa kanyang sulat, quote unquote, I declare myself a Catholic, and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. So I retract with all my heart whatever in my words, writings, publications, and conduct has been contrary to my character as son of the Catholic Church. So I believe and I confess whatever she teaches and I submit to whatever she demands. I abominate masonry
as the enemy which is of the church, and as a society prohibited by the church. So the diocesan prelate may, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandal which my acts may have caused, and so that God and people may pardon me. No, Manila 29 of December 1896, Jose Rizal, the retraction letter. So it was signed by Dr. Jose Rizal daw. Okay, so main issues concerning the retraction. Ano nga ba yung mga issues dun sa retraction niya? So Rizal retracted this Masonic affiliation. Sabi niya na kumbaga mali yung pagsali ko sa Masonic affiliation, yung paglaban ko sa Catholic Church. Rizal wrote and signed the retraction. So sabi na merong um, pirma itong si Dr. Jose Rizal at mismong sulat niya yung letter na yon. So another one issue dito is kinasal itong si Dr. Jose Rizal kay Josephine Bracken. Di ba? Matatanda ninyo sa first or sa mga naunang slides natin, di ba? Kaya siya nag-retract, one of the reason is para ikasal siya kay Josephine Bracken. Okay. So another thing, tingnan naman natin yung timeline bago yung retraction. Mga balikan muna natin. So 1891, Rizal arrived in Hong Kong to practice his medical profession. So 1892 naman, founded the La Liga Filipina. Okay, so dito din sila muntikan, di ba, na magpatayan ni Luna. So 1895, Rizal became acquainted with Josephine Bracken. So 1896, dito na, nung pagkaka-arrest niya. So December 26, Rizal was accused and tried before a military tribunal for the alleged crimes of rebellion, sedition, and illegal association. So itong kay Dr. C. Rizal kasi parang minadali yung kanyang execution, minadali yung kanyang judgment. Akalain mo, di ba, hindi naman siya member ng military. Bakit military tribunal yung asikaso dun sa kanyang case? So December 28 naman, Governor General affirmed the death sentence and set the execution of Rizal on December 30 at 7 o'clock in the morning. December 29, death sentence was read to Rizal early in the morning. So December 29 naman ulit, Father Sadera and Father Luis Visa visited Rizal and he asked them whether some of those who had been professors were still there in Ateneo. So dito nag-usap-usap sila. Kasi kung tapos na ninyo yung life and works of Dr. Rizal, kung tapos na ninyo kasi doon nakalagay sa kanyang um, kumbaga stay sa Ateneo ay mas naging maganda yung stay niya sa Ateneo. Actually, lahat ng mga naging professors niya sa Ateneo napalapit sa kanya. Unlike nung nandun na siya sa UST. Kasi kumbaga parang nabuli-buli kasi sila sa UST. Okay? So, December 29 ulit, Rizal had decided to retract. And December 30, at 6 o'clock in the morning, Josephine Bracken and Rizal was married. Okay, so dito muna tayo sa December 29, nung nag-decide siyang mag-retract. So another thing kasi dito na kumbaga tinitingnan ng mga historians na sinasabi ng mga eyewitnesses daw na mga pare. Sabi nila, 4 na beses daw nangumpisal si Rizal ng madaling araw. Kasi hindi daw siya makatulog. Tapos, nagpamisa pa daw siya. And nangumunyon ng 4 na beses. Di ba? So, dun pa lang parang medyo sarcastic na kung tingnan. Or kumbaga, nakakatuwa ng tingnan. Di ba? Kumbaga, according to them, kabadong-kabadong mamatay. Itong si Dr. Jose Rizal. So, did Rizal retract his Masonic affiliation? Sa tingin po natin ba?
nag-retract nga ba talaga itong si Dr. Rizal? Kung titingnan kasi natin dun sa kanyang retraction paper, so sabi dito, I abominate masonry. So as the enemy of the church and reprobated by the same church. So, syempre, kung doon sa kanyang retraction letter, of course, ay kumbaga tinakwil niya ang kanyang Masonic affiliation. So did Rizal wrote and signed the retraction? That style is as simple as mine. Don't bother, Father, to read it all. Dictate what I ought to profess or express, and I shall write, making in any case some remarks. Ito kasi, itong sina Father Balaguer at yung ibang mga pare, sabi nila na kumbaga, nung na-convince na nila itong si Dr. Jose Rizal na retract, meron na silang ready-made na retraction letter. At kumbaga, yun na lang yung i-rewrite ni Dr. Jose Rizal. Yun yung magiging guideline niya. Kaso itong si Dr. Jose Rizal, sabi niya, ako na lang ang gagawa ng sarili kong retraction paper. According to them. Kaya sabi niya dito, that style is as simple as mine. Sabi niya, don't bother Father to read it all. Kasi yun daw ay sarili niyang retraction paper. So declaration or retraction was signed together with Dr. Jose Rizal by Senior Fresno, Chief of the Picate, and Senior More, Adjutant of the Plaza. Okay? So dito naman tayo kung talagang kinasalba sila ni Josephine Bracken. So Father Balaguer testified. So number one kasi itong si Vicente Balaguer as eyewitness doon sa retraction paper ni Dr. Jose Rizal. And according to him, siya daw mismo ang nagkasal kina Josephine Bracken at Dr. Jose Rizal. So Father Balaguer testified he married Rizal and Josephine on December 30 at 6 o'clock in the morning. So an hour an hour before his execution. So after his marriage, Rizal dedicated a Catholic devotion book de la Imitación de Cristo to Josephine. And dito kasi tinawag niyang wife itong si Josephine Bracken. Kaya malakas din yung kanilang claim na nag-retract talaga siya. Kasi 'di ba ang logic kasi kung nag-retract talaga si Rizal, dapat kinasal sila ni Josephine Bracken. So dito makikita naman ninyo, 'di ba, na tinawag niyang wife, to my dear and unhappy wife Josephine. Okay? So next thing, ito naman sa mga anti-retractionist. Ito na yung mga anti, hindi naniniwala na nag-retract talaga si Rizal. So after analyzing 6 major documents of Rizal, Ricardo Pascual concluded that the retraction document said to have been discovered in 1935 was not in Rizal's handwriting. So nadiskubre kasi noong itong si Ricardo Pascual. So sino nga ba ito? Si Ricardo Pascual. So na-identify niya kasi that there is inconsistency. Kumbaga dun sa curve na sulat ni Dr. Jose Rizal from his previous writings, hindi daw parehas yung permanship at dun sa retraction letter. Kumbaga merong inconsistency dun sa slant nung kanyang pagsulat. And kinumpare niya ito sa mga nauna na sulat na ni Dr. Jose Rizal. Okay? And also, sinasabi kasi na yung retraction document ay peke. Okay? Kasi yung sulat daw ay inconsistent nga na permanship. Kumbaga hindi talaga kay Dr. Jose Rizal. And August 1962, merong umamin na siya daw ang mismong nag forge nung sulat ni Dr. Jose Rizal. Kumbaga binayaran daw siya at siya daw ang nagsulat noon. Okay, so sino nga ba ito? Umamin yung gumawa mismo ng letter kay Antonio Abad. So sino itong si Antonio Abad? Si Antonio Abad kasi kilala siyang
mayaman na tao sa Pilipinas. Pero andito pa ang mga Espanyol noon. And merong isang pagtitipon wherein nakausap niya ang isang lalaki in the name of Roman Roque. Tandaan ninyo, si Roman Roque, siya ang nagsabi na siya daw ang binayaran nitong mga pare para i-forge yung sulat ni Dr. Jose Rizal para palabasin na nag-retract talaga siya. So, according to him, 10 days niya na pinag-aralan yung sulat ni Dr. Jose Rizal. Okay. And then, dito naman tayo sa um, kina Senator Rafael Palma. So, a former president of the University of the Philippines and a prominent Mason. Okay, so kasamahan ni Dr. Rizal argued that a retraction is not in keeping with Rizal's character and mature beliefs. He called the retraction story a pious fraud. So others who deny the retraction are Frank Labok, okay, a Protestant minister, Austin Coates, a British writer, and Ricardo Manapat, director of the National Archives. So dito naman tayo sa mga pro-retractionists, yung mga nagpapatunay na nag-retract daw si Dr. Jose Rizal. So itong sina Father Vicente Balaguer, kasi siya yung nagkasal, di ba? At according, siya daw ang mismong kasama ni Dr. Jose Rizal sa loob. So Father Sanchez visited Rizal in Dapitan and persuaded him to retract. So Father Patels, ito yung isa sa mga best friend ni Dr. Jose Rizal na pare, exchanged several long letters with Rizal for the same purpose with Father Sanchez. Declaration or retraction was signed together with Dr. Jose Rizal, Senor Fresno, Chief of the Picate, and Senor Maure. So, former Lieutenant of the Infantry, second eyewitness. Okay, so maraming eyewitness kasi ang pro-retraction. Okay, so the marriage of Rizal and Josephine, the act of retraction is established because while still in the Pitan, the condition imposed on Rizal was no retraction, no marriage. So Father Balaguer, the priest who had married them, testified under oath that at 6 o'clock in the morning of December 30, Josephine Bracken and one of Rizal's sister arrived crying bitterly. So with the knowledge of the warden of the fort, I proceeded to the marriage of Rizal and Josephine. Okay? So yan yung kanilang claim. Wait lang. Okay? So next. So Dr. Jose I. del Rosario also compared the piece of document with numerous letters of Dr. Jose Rizal. So did not find anything in Rizal's retraction which does not proclaim that the retraction is in fact. He points out that the most salient individual characteristics, points of identity between the handwriting of retraction and the undisputed handwriting of Rizal. Nagpapatunay naman siya na handwriting daw talaga ni Dr. Jose Rizal. Okay, so dito meron tayong mga important points na dapat tandaan kung talaga nga bang totoo na nag-retract siya or hindi. Kasi hati pa rin ang paniniwala. Pero accordingly sa mga evidences, lamang na nag-retract itong si Dr. Jose Rizal. Okay? So important points, it should also be pointed out that in the first place, Rizal did not fight the Catholic religion. He fought those who abused the religion. Okay? So ang kinakalaban niya kasi yung maling gawain ng mga praile. Hindi naman ang Catholic Church ang kanyang kinakalaban, di ba? Di ba? Ang ayaw niya kasi yung maling gawain ng mga praile. So Rizal was not against the Catholic religion. Tama. But was against the manner the Catholic religion was practiced by the friars in the Philippines during his time. Okay? So, important points din para sa akin. Kung titingnan kasi natin, sobrang dami ng dapat pa natin pag-aralan pagdating dito sa retraction ni Dr. Jose Rizal. Actually, may mga sinearch din ako na mga magpapatunay kung talaga bang nag-retract or hindi. So dito, meron akong na-search. Hindi ko na nailagay dito sa PowerPoint natin.
So, siya ay si Federico Moreno. Okay? Itong si Federico Moreno, isa siyang Espanyol. Okay? And isa siyang Cuerpo agent. So ano nga bang ibig sabihin ng Cuerpo agent? Sila yung parang intel ngayon ng mga pulis. So ano nga bang intel? Itong si Rizal kasi, nung nandun siya sa kulungan, pinamanmanan pa rin siya ng mga Spanish. So bakit siya pinapamanmanan? Kasi baka may mga bumisita sa kanya na kumbaga kasama niya. And baka pwede nilang hulihin or pwede nilang makuhanan ng iba pang impormasyon. So itong Cuerpo Agents na ito ginawa or binuo para manmanan si Dr. Jose Rizal. And meron silang logbook or kumbaga diary. So yung documents kasi nila, ang nakakatuwa dito, walang Father Balaguer na nakasulat na bumisita kay Dr. Jose Rizal. Okay? Yung sino kasi halos lahat ng sulat niya, kung ilang beses siya tumayo, ilang beses siyang um, ano yung mga kinakain niya, ganyan, nakasulat doon. And wala ni isang Father Balaguer na isinulat ang Cuerpo agent na si Federico Moreno. So, di ba, kung doon pa lang, titingnan natin, sabi ni Father Balaguer, siya yung nagkasal. Tapos siya yung kasakasama ni Dr. Jose Rizal sa loob. Eh bakit? Sabi ng mga Cuerpo agent, walang Father Balaguer na nag-visit. Di ba? And also, yung itong si Rafael Palma. Itong si Rafael Palma, isa siya sa mga biographer ni Dr. Jose Rizal. Biographer, isa siya sa mga nag-aaral talaga nung buhay ni Dr. Jose Rizal. And also, according to him, wala daw namang certificate na ibinigay ang mga Espanyol na patunay na kinasal itong si Dr. Jose Rizal at Josephine Bracken. So kung walang marriage certificate, walang patunay, 'di ba, na kinasal sila. So ibig sabihin, kung hindi sila kinasal, hindi siya nag-retract, 'di ba? Okay. And ang point kasi nila dito, ang point nila, kung nag-retract talaga si Rizal, bakit walang Christian burial na nangyari? Di ba? Tinanggap mo na nga ang, ang Catholic Church. Bakit hindi ninyo ako binigyan ng magandang burial nung pagkamatay ko? Okay? Kasi, um, ang nangyari kasi after nung execution ni Dr. Jose Rizal, yung kanyang katawan ay itinago. Okay, hindi kasi pinayagan ng Catholic Church yung mga nagpapakamatay, di ba? Hindi nila binibigyan ng magandang burial. And even yung mga kumakalaban sa government or sa Catholic Church. Eh, di ba nag-retract na siya? Bakit hindi nila binigyan ng magandang burial? Okay? Hmm. So yan pa ang mga ibang information na pwede nating mai-share. Di ba? And accordingly, sa iba din, dapat hindi daw natuloy yung death penalty ni Rizal. Dapat effort daw yung mga praile or mga pare na i-convince yung sina-governor general na wag nang ituloy, di ba? Kasi nagkon naman na siya eh, bumalik na siya sa Catholic faith niya eh. Tapos um, yung burial niya kasi talagang itinago yung katawan ni Rizal. Hindi nabigyan ng magandang libingan, kumbaga. And 2 days after nung execution ni Dr. Jose Rizal, saka lang nahanap ni Narcisa, yung kapatid ni Dr. Jose Rizal, yung katawan niya. And yun, saka lang nila nabigyan ng magandang libing yung kanyang mga labi. O, tapos yung certificate pa, di ba? Walang certificate na nagpapatunay na kinasal sila. Okay. So kahit anong pa man din, in conclusion dito, sarili ko na lang point of view. In conclusion, kahit ano pa man, kahit nag-retract si Rizal or hindi, in my own point of view, wala naman ng big deal kasi, di ba?
Rizal is Rizal, di ba? Kahit nag-retract siya, binawi niya lahat ng sinabi niya, walang problema doon, di ba? Siya pa rin si Rizal. Siya pa rin ang naging unang inspirasyon ng mga Filipino para makamit ang kasarinlan natin. Okay? So that will be our conclusion for our topic, which is the retraction letter of Dr. Jose Rizal. Okay? If ever man na medyo kulang yung ating discussion, it's your responsibility, of course, and also your assignment na din to search para sa ibang mga information. Okay? So thank you for listening in our recorded discussion. Okay? So good luck sa ating finals. I hope so na sana ay makapasa lahat. Okay? So thank you for listening ulit and God bless us all.